Mga sangkay, may napapansin po ngayon yung ibang mga kababayan po natin tungkol po dito kay PBBM. Nangangayayat daw po ang Pangulo. So ano nga ba talaga ang reason? Hello guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog. Kamusta po mga kababayan, mga solid sangkay? Ito, pag-usapan po natin itong mahalagang usapin tungkol po sa ating presidente, mga sangkay. At kung ang iba walang pake at gustong madedo ang ating Pangulo, tayo hindi naman po ganun, mga sangkay, no? Bago natin umpisahan yan, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, ito nga po ang ganap kay PBBM. Tingnan po ninyo yung hitsura ng ating presidente. Ayan po. So yan po yung hitsura ngayon ni PBBM. Bagamat okay sa kanya yung ganyan, no? Sa kanyang pangatawan na yung shape niya parang parang Koreano 'di ba? Yung saktuhan lang yung kanyang katawan. Pero mga sanggay, para sa iba may mali. Kasi bakit pumapayat ang presidente? Kasi mas nasanay sila na maskulado ang pangulo eh. Well, hindi na po yan bago, no? Kasi dati kay PRRD, ganun din po mga sangkay, 'di ba? Pumasok si PRRD, malusog pa po eh. Paglabas mga sangkay, tumanda na po eh. Bigla pong nangayayat. Tapos meron pang parang black eye yung sa mukha si PRRD, kaya medyo nag-worry kami no nangyayari sa pangulo. Pero alam nyo guys, resulta po yan ng pagtatrabaho ng presidente. Bakit sila nangangayayat? Isipin nyo naman mga sanggit. Kung tayo nga, yung pinoproblema lang natin, pamilya lang po natin, nakakapayat na, di ba? Di ba? Nakaka-stress na, nakakabanas, di ba? How much more ang presidente? Hindi lang niya iniisip yung isang barangay, dalawang barangay, isang syudad. Buong Pilipinas po yan, mga sangkay. Kaya ito, tingnan po natin. Sabi po ni Takeru Miyamoto, shoutout sa'yo, boss. Nangangayayat si PBBM sa dami ng problema sa bansa. Totoo yun, mga sangkay. Dami ba namang problema sa Pilipinas? Diba? Tulad ngayon. Sabi dito, PBBM, nakabantay sa presyo sa palengke kung may magmamalabis ngayong may gera. O, diba, mga sangkay? Kasi, baka mamaya biglang alam pa naman po natin yung mga ibang mga kababayan po natin. Sorry, but may honest lamang po tayo. Yung ibang mga kababayan po natin, sinasamantala po yung mga ganitong klaseng sitwasyon. Halimbawa, nung pandemic, di ba? Yung face mask, yung sobrang mahal. Di ba? Yung face shield, sobrang mahal. Sinasamantala mga sanggay. Kapag ka may mga kagipitan na sitwasyon, doon po nananamantala yung iba po natin mga kababayan eh. 'Di ba? Ito po ay nangyayari ngayon, mga sangkay. Ngayon, tinitingnan ni PBBM yung mga palengke. Mamaya, may magmalabis ngayong may gera. Habang nangangayayat si BBM sa dami ng trabaho, si Sara naman ay tumataba. Kasi daw, wala pang ginagawa, sabi daw dito. Kasi boba na, wala pang ginagawa. Sabi po ni Takeru Miyamoto. Ito po ay ayon kay Takeru, mga sangkay. Nangayayat daw po si PBBM, si VP Sara naman, tumataba. Ito ba? Tumataba si VP Sara? Hindi pa kasi nakikita yung actual na mukha niya eh. Bukod sa price surge, meron tayong fuel rollout, aid, libreng sakay, at subsidiya sa mga drivers. Totoo yun, mga sangkay. But medyo kulang, pero at least ang government po natin ngayon sinusolusyonan po ito, masuportahan lamang po itong problema natin sa ating bansa. Kaya nga po mga sangkay, alam nyo ang kailangan gawin ngayon sa Pilipinas, buksan na po yung ekonomiya sa mga dayuhang negosyante, tanggalin na po yung mga restrictions na yan, nang sa ganun, tuloy-tuloy po yung pag-angat ng ating bansa, dumami po yung mga trabaho,
'Di ba? Maraming mga negosyante ang magpasukan sa Pilipinas. At maging kagaya po tayo ng mga malalagong bansa, kagaya po ng China, Japan, Singapore, 'di ba? Good job po kay PBBM, wag po kayong bibitaw. Andito lang kami sumusuporta sa inyo. Oh, grabe. Grabe naman yung boss takerong mensahe, ah. Oh, tingnan natin 'to. Kasi nag-iikot daw si PBBM ngayon. Alam niyo si PBBM, ito yung nakita kong presidente na araw-araw nasa labas. Legit yun. Alam niyo kung kailan siya nagpahinga? Nung nagkasakit, mga sangkay, yung kanyang sikmura. Sikmura ba yun? Yung bituka niya na namaga, mga sangkay. Doon lang. Hindi pinaggawalan muna siyang matend-attend ng kung ano mga gawain. Pero, after nun, ilang araw lang din. Ayun na naman. Trabaho na naman. Well, dito tayo at pinupunta, iniikot namin ng mga iba't ibang palengke Iniikot daw ni PBBM ang iba't ibang palengke. Bakit? para tiyakin na ang presyo naman ng pagkain natin ay hindi biglang tataas. At nagpapasalamat din kami sa mga vendor dahil ay pumayag naman sila na hindi tataas ang presyo at hindi sila mag-price gouging at hindi sila magsasamantala dito sa krisis na nangyayari sa Middle East. Kaya ay patuloy naman ang pag-inspeksyon natin para tiyakin na ang food supply, hindi lamang ang food supply, kundi ang presyo ng pagkain ay at the very least ay makikita natin na ma-maintain lang natin sa dating level. Titignan natin tuloy-tuloy pa ito dahil hindi natin malaman gaano katagal ang gera na nasa Iran, nasa Middle East. Kaya patuloy ang ating pag-inspeksyon para naman ang kabuhayan ng ating mga kababayan ay hindi masyadong maapektuhan nitong krisis na hinaharap natin sa Middle East. Dito lang sa Pilipinas, normal lang muna ang ating mga presyuhan at tinitiyak na natin kahit hindi ang supply natin, maganda naman ang supply natin ng pagkain, ng bigas, lahat ng mga basic goods. Kaya yung ating mga kababayan, sinasabi natin, hindi naman kailangan mag-hoarding at hindi tayo nagkukulang sa food supply. Ito ang pagpunta namin dito para tiyakin na ang presyo na ating ibinigay sa ating mga market vendor ay talagang sinusundan. At sa nakikita naman natin ay sinusundan naman ang mga price cap na dinalagay ng DTI. At nakakatiyak naman sa Department of Agriculture na ang supply ay sapat. Okay, so ito po yung ginagawa ni PBBM ngayon, mga sangkay. Nakakatuwa lang, no? At sa kabila po ng sitwasyon ngayon, ang presidente po natin, hands-on po talaga. Pumupunta po talaga siya sa field. Pumupunta po siya sa labas. Hindi po siya napermi sa loob eh. 'Di ba? Lagi po siyang nandoon sa, kung hindi nasa Metro Manila, nandoon sa mga probinsya madalas, sa mga provinces. Ganun po ka-busy itong ating presidente, mga sangkay. Kaya po, yan, nangangayayat. Pero para sa akin, no, sakto lang yung katawan na ganyan. Nasanay lang tayo na mataba si BBM. Pero, ito, mga sangkay, yung ganyang katawan, for me, mas fit, no? Mas body fit yung ano niya eh. Yung shape ng katawan niya, mga sangkay. At least, hindi po siya uugod-ugod na presidente na parang hirap na po maglakad, no? Maayos. Tingnan nyo naman, mga sangkay, yung tayo pa lang yan, straight na straight, di ba? Sundalong-sundalo. Well, mga sangkay, alam nyo, ang daming problema sa Pilipinas. Huwag na po tayong dumagdag, ha? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.